O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa ganda. Ang ating anime series ngayon ay pinamagatang The God of High School. Puno ito ng aksyon kaya't simulan na natin. Nagsimula ang kwento sa tatlong kriminal na nagtangkang i-blackmail ang isang politiko ng Korean National Assembly na si Park Moo-jun. Subalit ang mga kriminal ay pinaslang ng isang supernatural phenomenon na siyang umararo sa isla na kanilang kinatatayuan. Isang araw ay nalate ang isang 17 taong gulang na martial artist na si Jin Mori para sa preliminary tournament habang hinahabol niya ang isang mandurukot sakay ng kanyang bike. Sa tulong ng isang swordsman na si Yumira at martial artist na si Han Dae-wi na parehong 17 taong gulang ay nahuli ni Mori ang mandurukot. Sa pagbubukas ng tournament ay ipinaliwanag sa lahat na ang mga kalahok ay pwedeng gumamit ng kahit anong klaseng martial art may sandata man o wala. Ang mga kalahok ay tinurukan ng mga nanomachines para i-monitor ang kanilang vitals at pagalingin ang kanilang mga injuries upang mas matibay silang makalaban. Sinabi ng announcer na ang tournament ay hindi mano-mano kundi isang battle royale. Maraming kalahok ang napabagsak sa unang bahagi ng tournament hanggang sa ipinadala ng mga commissioners ang isang convicted criminal na si Kang Mansok na isang napakalakas na martial artist na nakikipaglaban gamit lamang ang paa nito dahil ang palso nito ay nakaposas. Pinahiya ni Mansok si Mira sa pamamagitan ng pag-agaw niya sa espadang kahoy nito. Saka ang tigas ng leeg at ulo ng lalaki nang sinipa siya ni Mira. Sabay silip ng loko, kaya hinubaran siya ng ating bidang mas loko na naman. Nagpas siyang labanan ni Mansok si Mori matapos nitong iwasan ng mabilis ang kanyang pagsugod. Nagawa ring pinsalay ni Mori ang bukong-bukong ni Mansok. Samantala ay in-infiltrate ni Park Moo-jun ang Pentagon upang makita ang presidente. Napag-alaman na hindi natuloy ang laban ni Mori at Mansok dahil binali ni Mira ang leeg ni Mori upang mabawi ni Mira ang espadang kahoy nito. Ang tatlong high school fighters ay magkasamang naglakad pa uwi at dito ipinaliwanag ni Mori ang dahilan kung bakit siya sumali sa tournament upang labanan muli ang isang commissioner na tumalo sa kanya. Para kay Dae-wi ay sumali siya dahil kailangan niya ng pera para metustusan ang gasto sa ospital ng kanyang kaibigan na si Woo Sung-tae. Para naman kay Mira ay upang makahanap siya ng mapapangasawa na karapat-dapat para sa espadang minana niya sa kanyang pamilya at maipasa ang espada sa kanyang mga anak. Aksidenteng nahulog ni Mori ang espadang kahoy ni Mira sa ilog kaya bumaba siya kasama si Dae-wi upang tulungan si Mira na mahanap ang Baken dahil pamana ito ng ama ni Mira. Naabutan na sila ng dilim at hindi nila makita ang hinahanap pero dumating si Dae-wi at inilawan sila kaya nakita rin nila ang espadang kahoy. Sa sumunod na round ay naisaktan ng manyak na lalaki ang natutulog na bida pero pinakialaman siya ng mukhang mabait na si Go Gam-do na palaging nakapikit. Kaya sinipa siya ni Gang Mansok pero niligtas siya ni Mori. Kalaunan ay naglaban ang mga pares-pares para sa elimination at lahat ng tatlong bida ay walang hirap na tinalo ang kanilang mga kalaban. Nilabanan ni Mansok si Go Gam-do na isang Tai Chi practitioner. Nakaka-atake si Gam-do noong una pero nang maglaon ay wala ding epekto ang kanyang mga pag-atake sa kalaban at naging kawawa pa siya. Inihayag ng isang commissioner na gumagamit si Mansok ng Northern-style Taekwondo na dinisenyo para sa battlefield combat na pinahihintulutang gamitin ng ibang mga teknik kagaya ng Ai Gaojang at pag-atake sa paborito mo. Tinalo ni Mansok si Gam-do at nagdemand na magmakaawa ito. Dahil hindi na makalaban ay tinitira na lang ng manyak ang pogi sa likod kaya napapasigaw na lang ito sa sakit. Nainis si Mori sa ginagawang pagpapahirap ni Mansok sa kalaban nito at nagpas siyang iligtas si Gam-do. Sinubukan namang makialam ng mga commissioners subalit nalula sila dahil sa sobrang galit ni Mansok nang mapahiya ito. Sa kabila nito ay napatulog ni Mori si Mansok. Subalit pinigilan din siya nang hindi maipaliwanag na kapangyarihan ni Moo-jun. Ipinagutos ni Moo-jun na parusahan si Mori dahil sa panghihimasok nito sa isang laban. Samantala isang misteryosong kulto ang nanonood ng tournament. Nahaharap naman ngayon si Mori sa disqualification hanggang sa napag-alaman ni Moo-jun ang tungkol sa lolo ni Mori na si Jin Tae-jin. Sa 9th match ng preliminary tournament ay nilabanan ni Mira ang American female wrestler na si Ma Mai-za na sumali sa tournament para umano magkaroon ng iba't ibang klase ng lalaki na maglilingkod dito. Nahihirapan ang bida dahil magaling sa pakikipaglaban ang wrestler kaya pinakita ni Mira na ang kanyang family martial art technique na swordless style na kayang humiwa ng laman gamit lamang ang daliri. Kaya nanalo si Mira kontra sa kawawang wrestler. Manghihiwa ng boobs. Habang nag-cheer sa labas ng arena ay inihayag ni Park Moo-jun kay Mori na makakabalik ito sa tournament kung matatalo nito ang commissioner na may glasses. Nang gabing iyon ay kinain ni Mori ang peach na ibinigay sa kanya ni Moo-jun at agad na nagsuka siya ng dugo dahil hindi normal na peach ang kanyang kinain. Kinabukasan ay lumipat sa mas mahal na ospital ang kaibigan ni Dae-wi na si Sung-tae kaya lalong mas naging determinado si Dae-wi. Sa pagpapatuloy ng tournament ay hinarap ni Dae-wi si Baek Sung-chul na gumagamit ng baseball bat.
Gumamit ng special technique si Boy Labo na kulot ng tusok baseball bat at nakagawa ito ng matinding pinsala kay Dewi. Sa kabila ng mga pinsala na tinamo sa organ ay nagawang wasaki ni Dewi ang baseball bat at nilupig si Sungchul. Biglang nagising si Mori pagkatapos ng isang panaginip at kaagad pumunta sa ring bago nagsimula ang kanilang laban. Inihayag ng announcer kay Mori na panalo na ito kapag napabagsak nito ang commissioner. Kaagad pinatumba ni Mori ang commissioner na walang kahirap-hirap. Naramdaman ni Mori na siya ay naging mas malakas at mas makapangyarihan. Dahil dito ay nagalit ang commissioner at tinawag ang kanyang clown-like spirit para patayin si Mori. Subalit natigil ang pag-atake ng commissioner nang pigilan siya ng mga kapwa commissioners. Kalaunan ay dumating si Mujan at inihayag na nagtagumpay si Mori sa pagsubok. Walang ano-ano ay nilapitan si Mira ng isang martial artist at businessman na si Sungjan at niyaya siya nitong magpakasal at nangangakong gagawing popular sa buong mundo ang kanyang sword style. Dahil ang layunin lang ni Mira sa pakikipaglaban sa tournament ay para makahanap ng tao na magagawang ipagpatuloy ang family martial arts nilang Moonlight Sword Style ay pumayag ito na pakasalan si Sungjan. Dahil sa desisyon ni Mira na umatras sa tournament ay nagalit si Mori at siya ay tinuligsa nito dahil parang ginawang business arrangement ang pagpapakasal. May hinala rin si Mori na may masamang motibo si Sungjan. Ang tiyuhin ni Mira ay nakiusap kay Sungjan na itigil na ang engagement para sa ikaliligaya ni Mira subalit iginiit nito na ipagpatuloy. Nakita ni Mori na pati ang kapamilya ni Mira ay malungkot kaya nais niyang pigilan ang kasal. Nagkaroon ng flashback si Sungjan na naglantad sa kanyang pagiging miyembro ng isang kulto na inatasan upang pakasalan si Mira para makuha ang Moonlight Sword Style na pinaniniwala ang kayang tumalo sa Diyos. Ininfiltrate ni Mori ang kasalan sa tulong ni Dewi at sinubukang kumbinsihin si Mira sa tulong pa rin ng tiyuhin nito at pinsan. Kalaunan ay nakumbinsi si Mira na huwag sayangin ang effort na kanyang ipinuhunan sa sword style at nagdesisyong ipatigil ang kasalan. Galit na galit si Sungjan at inamin niya na gusto lang niyang makuha ang Moonlight Sword ni Mira. Tinawag ni Sungjan ang higanting samurai spirit upang patayin ang lahat ng dumalo sa kasalan. Inatake ni Sungjan ang mga bida pero ginamit ni Mira ang kanyang swordless technique at tinalo ang naguhuramentadong kalaban. Nakatakas ang tatlo sa insidente subalit tinangay ni Sungjan ang espada ni Mira. Gayunpaman ay nagdesisyon pa rin si Mira na lumaban sa tournament kahit wala ang kanyang baken. Sa ospital ay nasaksihan ni Dewi ang pag-deteriorate ni Sung Tae. Dahil sa sobrang galit ay inasulto ni Dewi ang mga bully na nanghaharas sa kanyang pinagtatrabahuan. Sa panahon ng kanyang laban ay nanalo siya sa malupit na pamamaraan na nagdulot ng pagkawalang malay ni Mira at nangakong tatalunin si Mori sa finals. 2 taon na ang nakakalipas nang maging mortal na magkaaway sina Dewi at Sung Tae hanggang sa sila ay naging matalik na magkaibigan. Sa pagpapatuloy ng tournament ay tinalo ni Mori ang kanyang kalaban at haharapin si Dewi sa finals. Sa ospital ay sinabi ni Mira kay Mori na labanan nito si Dewi sa tamang dahilan at hindi upang makapaghiganti. Sa pag-uumpisa ng bakbakan ay halos pantay ang kakayahan ni na Dewi at Mori habang pinapanood sila ni Mujan na umaasang magigising ang nakatagong enerhiya ni Mori. Napatumba ni Mori si Dewi at sinubukang magpakita ng awa sa halip na maghigante. Subalit sinamantala ni Dewi ang pagkakataon at sinabing hindi siya talaga kaibigan ng mga ito habang nagpapakawalan ng malakas na pag-atake. Habang naglalakad sa hallway ay napatingin si Mira sa isang room kung saan nagluluksa ang mga kaanak ng pasyente na namatay. Napag-alaman ni Mira na ang pasyente na namatay ay si Sung Tae na kaibigan ni Dewi. Napabagsak ni Dewi si Mori subalit habang binibilangan ng referee si Mori ay lumapit si Mujan at sinabi rito na pumanaw na si Sung Tae. May kasunduan kasi sila bago ang laban na kapag natalo ni Dewi si Mori ay gagamitin nila ang nanotechnology kay Sung Tae. Ito ang dahilan kaya naging mabagsik si Dewi kahit sa mga kasamahan. Nagbalik tanaw si Dewi sa nakaraan kung saan iniligtas siya ni Sung Tae mula sa mga gangsters. Nagdesisyon si Dewi na magpatalo sa laban dahil nakonsensya siya sa ginawang pagbugbog kay Mira. Subalit biglang ginambala ni Mira ang paglalaban ng dalawa dala ang isang liham ng pagpapaalam mula kay Sung Tae para kay Dewi. Matapos mabasa ang liham mula sa kaibigan ay lumakas ang determinasyon ni Dewi upang ituloy ang laban. Nagsimula ang masayang bakbakan ng dalawang magkatunggali at tinalo ni Mori ang masayang si Dewi. Ipinahayag ni Mujan na mukhang nakahanap na siya ng 2 tiger cubs. Naghiyawan ang mga tao sa kanilang napanood habang inaalalayan ng 2 manlalaro ang napabagsak na kasama. Ang nawawalang lolo ni Mori na si Jin Tae-jin ay tumangging sumapi sa isang misteryosong kulto. Dahil dito ay tinawag ng pinuno ng kulto ang kanilang Diyos upang tapusin si Tae-jin. Samantala ay isa ng regional champion ng Seoul si Mori at maaari nang makipagkompetensya sa national tournament kasama ang 2 pinakamalalakas na fighter sa rehiyon.
Sa pagpapatuloy ng tournament ay tinalo ni Mira ang kanyang katunggali at siya na ngayon ang pangatlo sa pinakamalakas na fighter. Umaasa si Mujan na isa sa mga kalahok sa national tournament ang gigising sa The Key. Pinangangambahan ng mga commissioner ang isang grupo na Nox dahil baka manggulo ang mga ito sa national tournament kung kaya ipinatawag ni Mujan ang The Six kabilang na ang kanyang dating instructor na si Bongchim na nagpasyang gawing estudyante si Mori upang inisin si Jin Taejin. Habang namimili si Mira sa grocery ay nakita niya ang announcer sa tournament na si Sim Bangsa at ang pamilya nito. Napagtanto niya na bulag talaga si Bangsa. Sinabi ni Sim Bangsa kay Mira na i-channel ang damdamin sa espada nito upang lumabas ang tunay na lakas ng Moonlight Style at ibinunyag niya na ang espada nito ang bumulag sa kanya. Matapos makapagpalm ay nilapitan si Bangsa ng isang Nox assassin na si Priest Drake McDonald. Nagdemand si Dewi kay Mujan upang sabihin sa kanya ang tungkol sa isang misteryosong kapangyarihan sa labas ng tournament. Sinabi ni Mujan na ang Charyok ay isang kapangyarihang hinihiram ng ibang manlalaro mula sa mga Diyos o sa mga demonyo at maging sa mga makasaysayang mandirigma at gusto niyang malaman kung sino ang pinakamalakas. Samantala ang mga natitirang miyembro ng The Six ay nakatanggap ng mga summons at sila ay nagumpisang kumilos. Isinalaysay ni Dewi sa kanyang dalawang kaibigan ang tungkol sa Charyok subalit lalo lamang nasabik si Mori na makaharap ang mga malalakas na kalaban sa tournament. Sa pagsisimula ng national tournament ay napabalitang pinaslang ang announcer na si Bangse kaya iba na ang announcer. Maging si Commissioner Q ay late din sa pagpasok sa trabaho kaya nagtaka ang ibang commissioners. Sa nationals ay haharap sina Mori at mga kaibigan nito sa regional champions ng North Chungcheong. Ginamit ni Mori ang acupuncture technique na kanyang natutunan kay Bongchim subalit aksidente niyang na-paralyze ang sarili at natalo kay Gidong. Samantala ay inatake pala ni Drake si Commissioner Q kaya na-late ito at pinagmalaki pa ng assassin ang kanyang ginawang pagpaslang kay Bangsa at sa pamilya nito. Mayat maya pa ay naka-recover si Q at inactivate ang kanyang Charyok na side-wielding Joker playing card at pinutol ang mga kamay ni Drake. Naka-recover naman si Drake sa pamamagitan ng kanyang Charyok na Caterpillar upang ay dugtong muli ang kanyang mga kamay. Sa arena ay hinarap ni Dewi si Jin Pamguang na kahit di gaanong matalino ay masigasig na gustong tulungan ang mga kabataan na nahihirapan sa eskwelahan. Ginamit ni Pamguang ang kanyang Charyok na Laborer upang maglabas ng malaking martilyo pero itinumba siya ni Dewi at nawalan ng malay. Muntik nang mapaslang ni Q si Drake subalit pinigilan siya ng dalawang Nox assassins na sina Priest Saturn at Axley Ivanovich. Dumating si Commissioner O para tulungan si Q sa laban. Samantala ay hinarap ni Mira ang kapwa swordswoman na si Jiang Jiangmi na isang kendo practitioner. Nais mang manalo ng babaeng magaling sa kendo at may gamit pang malaking laser sword pero wala pa rin siyang laban sa swordsman style ni Mira at siya ay natalo. Kaya masayang nanalo ang team ni Mori para sa next round. Naglaban ng 4 na misteryosong nilalang na kakaiba ang mga kapangyarihan. Binalak kainin ng kalaban si Commissioner O pero niligtas siya ng kapangyarihang dragon. Dahil sa lakas ni O at Q ay napaatras sina Saturn at Axley at tumakas habang si Drake ay nagpasabog ng bomba mula sa kanyang katawan na siyang nagwasak sa gusali. Nalaman ni Mujan na may traidor na nagbulgar sa culto na Nox tungkol sa home address ni Q kaya namatay maging ang mga kapamilya nito. Saka nakita rin nila ang kamay ni Jin Taejin na nagpapahiwatig na siya ay nabihag ng mga kalabang culto. Ang sumunod na match ay nagsimula na at si Jegal Take ay nagumpisang gamitin ang kanyang Charyok na Megalodon na siyang brutal na sumakmal at lumuray sa katawan ng kanyang kalaban. Sinubukang tumulong ng katulong ng natalo pero maging ito ay tinusok patalikod ni Longhair. Nang himasok si Dewi sa laban subalit nabigo siyang pigilan si Take sa brutal nitong mga pag-atake. Muling bumangon si John Jugok at ginamit ang natitirang lakas kay Take pero wala itong epekto at natalo pa rin siya sa huli. Ang South Jeolla team ay nakapasok sa semifinals matapos ang pagkapanalo ni Park Sunga laban sa isang maskuladong sundalo. Nanalo din si Park Ilpyo laban sa pangkiste nitong kalaban gamit ang sinaunang martial arts na Taekien, at ang kanyang Charyok na Nine-Tails Guardian. Napansin ni Mori ang tiger logo sa jacket ni Ilpyo na parang katulad sa military uniform ng kanyang lolo. Naging interesado naman si Dewi na matutunan ang paggamit ng Charyok habang si Mori ay taliwas sa paggamit ng Charyok. Nang gabing iyon ay nilapitan si Mori ni Ilpyo at kinausap. Sinabi ni Ilpyo na matapos mamatay ang kanyang ama ay iniwan din siya ng kanyang ina. Nang matagpuan siya ni Taejin ay ibinigay sa kanya nito ang Taekian Training Manual na isinulat ng kanyang namayapang lolo na nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Tinangka ni Take na tambangan si Ilpyo at muntik nang mapaslang si Mori subalit nailigtas ito ni Ilpyo. Samantala ay galit na pinuntahan ni Q si Mujan para kumprontahin dahil sa pagkamatay ni Bangsa at ng kanyang asawa at anak pero wala siyang kalaban-laban. Napag-alaman din niya na buhay pa ang pamilya ni Bangsa dahil niligtas sila ni Commissioner P.
Ang napaslang ni Drake ay ang doppelganger na nilikha ni P matapos mapaslang si Bangsa. Saka sinabihan si Q na wala siyang sweldo sa loob ng 6 na buwan dahil sa kanyang mga sinira. Lumapit si Dewi kay Q at nang mapag-alaman nitong wala siyang pera ay nag-alok ito ng libreng pagkain sa isang araw kapalit ng Charyok training. Dahil sa pangamba sa mga Nox ay pinahintulutan ni Mugen ang mga commissioners na gamitin ang buong kapangyarihan ng Charyok na mga ito upang hindi makuha ng mga Nox ang key. Nalulungkot ng husto si Mori dahil sa pagkawala ng kanyang lolo. Nakatanggap naman ng mensahe si Namira at Dewi na nagsasabing kaarawan ngayon ni Mori. Kaagad silang nagtungo sa bahay ni Mori upang ipagdiwang ang kaarawan nito at sinamahan nila ito. Pagkatapos ay sumumpa sila na mananalo ang bawat isa sa kanila sa tournament at muling magduduelo upang malaman kung sino ang pinakamalakas. Kalaunan ay nakatanggap si Mori ng mapa at litrato ng kanyang lolo na nakabilanggo habang ang isa nitong kamay ay nawawala bagamat buhay pa. Sa pagsisimula ng match ay hindi pa rin nakakabalik si Mori. Dahil suspendido pa rin si Dewi ay tiyak na matatalo sila kung hindi makakarating si Mori sa tamang oras. Maghaharap si Namira at Marin para sa unang round. Samantala ay nahanap na ni Mori ang kanyang lolo sa isang liblib na lugar kung saan madali lang niyang nabuksan ang pinto at nakita ang lolo. Habang umaatake si Mira ay parang nadudulas lang ang espada sa katawan ni Marin. Niyakap pa ng macho ang kanyang malambot na katawan sa kabinuhat patalikod kaya tinusok ng babae ang abs ni Marin. Natuklasan niya na ang kanyang nawawalang espada ay hawak na ni Marin. Ibinunyag ni Marin na nadiskubre na niya ang sekreto ng espada na hindi pa nadidiskubre ni Mira. Nag-aalala na si Dewi dahil hindi pa rin nakakabalik si Mori. Sa hallway ay nakita niya si Pom Kwang na bumagsak at sa kanyang likuran ay may isang halimaw na babaeng nakaabang sa kanya. Ipinakita ni Marin kay Mira ang bagong itsura ng espada na Feng Xian. Ginamit niya ang Feng Xian laban kay Mira pero nagawa nitong kunin ang espada mula sa kanya. Subalit kaagad ding bumalik ang espada kay Marin na siyang kinikilalang may-ari ng espada. Ginising ni Mori ang kanyang walang malay na lolo subalit huli na nang malaman niyang ang inakala niyang lolo ay isa palang bomba. Sumabog ang bomba at sinira ang lumang bahay. Lumabas ang bomber na si Fei Long pagkatapos ng pagsabog habang tinitingnan si Mori na walang malay. Paalis na sana siya nang magising si Mori at nakitang naglabas ng mga kakambal si Fei Long. Sa pagpapatuloy ng laban sa arena ay umiiwas si Mira sa mga pag-atake ni Marin hanggang sa maseksak siya kalaunan. Sinabi sa kanya na masyado siyang mahina at hindi karapat-dapat na humawak ng espada. Samantala ay nakikipaglaban din si Dewi sa babaeng idol si Bruce Lee na galing sa team ng Gyeongsang. Napagod ang babae sa kakaatake pero hindi na nag-aksaya ng panahon si Dewi na saktan ito at tinulungan na lang si Pom Kwang. Bago lumabas ay nakipaglaplapan ang babae kay Dewi. Biglang dumating si Taek na parang nagbabanta saka umalis. Nilabanan lahat ni Mori ang mga kamukha ni Fei Long habang pinapanood siya nito. Napin-down siya ng mga ito at inihayag sa kanya na ang nakita niyang mga bangkay ay mga totoong miyembro ng Jeju team. Pinatay na pala ito ni Fei Long at peke ang nakikipaglaban ngayon sa tournament. Ginamit ni Mori ang kanyang acupuncture technique upang mamanhid ang kanyang katawan pansamantala. Nahuli ni Marin si Mira at pinahirapan. Matapos niyang sabihin na hindi na makakarating si Mori sa tournament dahil nasetap ito ay pinilit ni Mira na lumaban. Subalit hindi naging sapat ang lakas ni Mira upang itumba si Marin at siya ngayon ay parang nalulunod sa dagat. Hindi pa rin sumuko si Mira at nangakong magiging malakas kagaya ng kanyang mga kaibigan. Lumitaw ang kanyang sarili at hinikayat siyang gawin ang lahat para lumakas. Dahil dito ay biglang lumabas ang kanyang Charyok na Lubu Feng Xian na isang magiting na mandirigma. Nabawi rin niya ang kanyang espada sa wakas kaya ina-activate naman ni Marin ang Charyok nito na Kraken subalit ginawa lang itong adobong pusit ni Mira. Biglang lumitaw si Mori sa loob ng ring at inalalayan si Mira. Para sa ikalawang round ay haharapin ni Mori ang impostor na si No Hansong. Naiwasan ni Mori ang pag-atake ni Hanseong at siya naman ang walang tigil sa pag-atake. Binugbog niya ang kalaban tulad ng ginawa niyang pagtalo kay Fei Long. Ginamit ni Mori ang Blue Dragon Kick at ang Twin Blue Dragon Kick bilang panghuling atake upang talunin si Hanseong. Sinabi ng isa sa miyembro ng The Six na meron ng bagong tigre sa katauhan ni Mori na apo ni Taejin. 4 na taon na ang nakararaan mula nang maganap ang national tournament kung saan tinalo ni Taek si Sungyeon na kaibigan ni Ilpyo. Dahil sa pagbali ni Taek sa buto ni Sungyeon ay pinagbawalan na ito ng doktor na tumapak sa ring. Ikinalungkot ito ng husto ni Ilpyo at nagdemand kay Taek na humingi ng paumanhin kay Sungyeon. Ibinunyag ni Mugen kay Mori at sa mga kaibigan nito na ang Jeju team na lumaban sa ring ay mga impostor at ang may kagagawan ay ang mga Nox. Samantala ay makikitang buhay pa si Long hanggang sa dumating si Taek at siya ay pinaslang nito matapos makuha ang lahat ng impormasyon sa kanya. Nangako itong kukunin ang key.
para sa pagsisimula ng semifinals ay maghaharap ang Seoul Team at ang South Jeolla Team. Nagplano ang bawat team ng kanilang stratehiya bago ang laban. Hinarap ni Daewoo si Sunga sa unang round at kaagad umatake ang dalawang kalahok. Napabagsak ni Sunga si Daewoo subalit naibalibag siya nito pagkatapos. Nang aatake na ulit si Daewoo ay bigla siyang nanghina. Malaki ang pinsala niya sa tainga sanhi ng pag-atake sa kanya ni Sunga. Saad pa ni Ilpyo na mahihirapan si Daewoo na tumayo dahil wala na itong balanse. Pinilit nitong tumayo subalit tinamaan ang balikat nito ng malakas na sipa. Naalala ni Daewoo ang sinabi sa kanila ni Mugen tungkol sa Nox na nagpaplanong paslangin ang ibang mga Diyos at ang mga gumagamit ng Charyok. Unti-unting nabawi ni Daewoo ang kanyang lakas at siya naman ang nagpabagsak kay Sunga. Pinayuhan ni Ilpyo ang kanyang kasama na sumuko sa laban habang binibilangan ng referee. Subalit tumayo ito at nagpasyang lumaban para sa sarili. Ibinuhos ni Sunga ang kanyang buong lakas subalit pinabagsak siya ni Daewoo sa huli. Dumating si Sungyeon at nakiusap kay Ilpyo na lumaban para sa sarili nito at hindi upang kaawaan siya. Ngayon ay handa na si Ilpyo para sa susunod na laban. Sa isang di matukoy na lugar ay pinaslang ng isang Nox leader na si Mandok ang ibang mga tao. Pumasok si Mugen sa loob upang harapin si Mandok habang ang ibang commissioners ay nakabantay sa labas ng gusali. Subalit tinawag ni Mandok ang kanyang Diyos sa gitna ng bilog na pinalilibutan ng mga kalto. Lumabas ang malaking espada mula sa kalangitan upang sirain ang tournament kung saan naroon ang mga manlalaro kasama ang hinahanap nilang susi. Sa pagsisimula ng ikalawang round ay kumpiyansa si Ilpyo na mananalo laban kay Mori. Nahirapan si Mori kay Ilpyo sapagkat nababasa nito ang kanyang mga kilos habang sinasabi nito ang kanyang mga kahinaan. Unti-unting nanghihina ang katawan ni Mori matapos gamitin ang kanyang mga teknik. Patuloy sa pag-atake si Ilpyo habang sinasabi kay Mori na hindi siya nito matatalo hanggat hindi nito napagtatagumpayan ang sariling kahinaan. Subalit binago ni Mori ang kanyang estilo ng pakikipaglaban. Ginaya niya ang teknik ni Namira at Daewoo upang mapagtagumpayan ang dalawa sa kanyang mga kahinaan. Tinuturuan siya ni Ilpyo na ilabas lahat ng kanyang nalalaman upang mapagtagumpayan ang ikatlong kahinaan. Samantala sa labas ay pinoprotektahan ni Mugen ang tournament gamit ang kanyang kapangyarihan at pinipigilan ang malaking espadang nagmumula sa taas. Nagtawag din ng itim na Diyos ang leader ng kulto para itulak ang espada pababa pero tumutulong din ang isa pang malakas na lalaki na kasama sa The Six. Gumagamit siya ng maraming mga armas para sirain ang malaking espada. Nagsimula namang makipaglaban ang mga commissioners sa pagsalakay ng maraming kulto at walang laban ang mga ito sa kanilang mga kapangyarihan. Nagpamalas ng bagong teknik si Mori at ganun din si Ilpyo para sa kanilang huling sagupaan. Natalo si Ilpyo at naalala ang mga sinabi sa kanya ni Taejin noong sila ay bata pa. Humingi ito ng pabor kay Ilpyo na turuan si Mori pagdating ng araw. Matapos bumagsak sa lupa ay nakatanggap ng divine inspiration si Ilpyo mula sa kanyang Charyok at nagising sa bagong kapangyarihan. Inihayag ni Mandok na nagising na sa wakas ang susi na kanilang hinahanap. Lahat ng Charyok users ay nakaramdam ng takot matapos magising ang Ninetales sa katauhan ni Ilpyo. Siniguro ni Mandok na patutulugin ang Ninetales hanggang sa katapusan ng panahon subalit hindi magiging madali para sa kanya. Excited si Mori sa muling paghaharap nila ni Ilpyo. Mas malakas at mas mabilis na si Ilpyo kaysa dati. Nagawa niyang atikihin si Mori na nasa ere kahit nasa ibabaw lang siya ng ring. Sinubukang gamitin ni Mori ang kanyang teknik subalit pinigilan siya ni Ilpyo. Bagamat lumakas na ang kapangyarihan ni Ilpyo ay nagsimula siyang makaramdam ng sakit. Ininda niya ang sakit at hinamon si Mori para ituloy ang laban. Kalaunan ay napagtanto ni Mori na kahit gumagamit si Ilpyo ng Charyok ay ang katawan at isipan nito ang talagang nakikipaglaban kaya halos parehas lang sila ng sitwasyon. Ang dalawa ay parehong nasisiyahan sa pakikipaglaban na walang puot sa isa't isa habang nagpapamalas ng kani-kanyang lakas. Halos mabura na si Mori sa laban matapos siyang atikihin ng Ninetales ni Ilpyo. Subalit nilipol niya ang mga ito sa pamamagitan ng malakas na kapangyarihan. Muling tinawag ni Ilpyo ang maraming Charyok at inatake si Mori. Lumikha ng kapangyarihang buhawi si Mori upang lipulin ang mga Charyok ni Ilpyo. Si Ilpyo ay lumutang sa ere at isang higanting kamay ang nagpabagsak sa kanya sa ring. Nanalo si Mori sa laban at binati siya ng mga kaibigan. Kasabay din sa labas na nanalo ang The Six at mga commissioner sa pakikipaglaban sa itim na Diyos ng mga kulto na naglaho sa hangin. Nang mapag-alaman ni Mugen na natalo ang Ninetales ay ipinagutos niya na bigyan ng seguridad si Ilpyo. Nababahala pa rin siya kay Mandok na kaaalis lang at posibleng may binabalak na masama. Bumisita si Mori sa ospital upang kumustahin si Ilpyo at upang pag-usapan ang tungkol sa kanyang lolo na hanggang ngayon ay nawawala. Kailangan niya umanong manalo kahit anong mangyari upang makuha ang impormasyon sa intel at mailigtas ang kanyang lolo. Samantala si Jugok ay lumabas ng kanyang silid upang makapaghigante kay Take pero sinaksak siya ng mga pangil ng Megalodon.
Inawat ni Hyungdan ang master pero sinamantala ni Taek ang pagkakataon at tinali ang babae. Nang tulungan ito ni Taek ay ginawa niyang barbecue ang dalawa kaya mas lalong nagalit si Jugok nang makitang nag-aagaw buhay ang babae. Sina Taek at ang halimaw na si Jugok ay nakapasok sa room ni Ilpyo. Si Jugok ay may bago ng charyok na may kakayahang higupin ang mga tao upang siya ay maging mas malakas. Tumayo si Ilpyo sa kanyang higaan at inatake si Jugok. Subalit tinusok ng mga pangil ng Megalodon si Jugok upang hindi nito makuha si Ilpyo. Saka biglang niluwal ni Jugok si Hyungdan na muling naayos ang katawan. Hinihigop ni Jugok ang mga tao sa paligid pati ang mga kasama ni Ilpyo pero pinapakalma siya ni Hyungdan. Biglang nilamon ng Megalodon ang kalahating katawan ni Jugok. Natakot si Ilpyo sa nakita ng ang kanyang mga kasama ay naputulan ng kamay at paa. Sa galit ni Ilpyo ay inatake niya si Taek. Samantala ay tinawag ni Mandok ang kanyang Diyos at nabuksan ang portal na nagpahintulot sa ibang mga nilalang na makapasok sa mundo. Kalaunan ay idineklara ni Mujin na ang God of High School Tournament ay tapos na. Ang lolo ni Jugok na si Jason na isa sa The Six ay sumumpa ng paghihigante para sa kanya. Sa pagbabalik tanaw ni Taek sa kanyang kabataan ay binente siya ng kanyang tunay na ina sa isang mayamang lalaki na kanyang naging foster father. Laging sinasabi ng matanda na hindi sila loser at dapat lang na maging siya ang pinakamalakas. Binigyan siya ni Mandok ng kapangyarihan at ginamit din niya ito para patayin ang amang nagpalaki sa kanya. Tinawag ni Taek ang kanyang Megalodon habang si Ilpyo ay tinawag ang kanyang Charyok. Kahit malakas si Ilpyo ay malakas pa rin ang malademonyong kapangyarihan ni Taek. Parang Naruto laban kay Orochimaru. Ang mga commissioners ay kasalukuyan ding nakikidigma sa mga nilalang mula sa ibang mundo. Habang pinipigilan ni Mujin ang kapangyarihan ng portal ay lumabas sina Mori sa ospital. Sa labas ng ospital ay itinuloy ni Ilpyo at Taek ang kanilang labanan kung saan walang tigil na inatake ni Ilpyo si Taek. Nilamon sila pareho ng halimaw ni Taek at doon ay lumabas sa katawan ni Ilpyo ang susi na hinahangad ni Taek. Bumagsak si Ilpyo sa lupa at nang kukunin na ni Taek ang key ay kinuha ito ng nilalang sa ibang mundo kaya hinabol niya ito. Napasa kamay ni Mandok ang key sa wakas subalit naaga ito sa kanya ni Mori. Nakarating sa kaalaman ng United States ang nangyayaring gulo kaya naglunsad sila ng mga nuclear missiles sa Seoul. Para maprotektahan ang mga kalahok sa tournament ay itineleport sila ni Mujin sa ibang lugar. Nang magkamalay na si Ilpyo ay ibibigay na sana sa kanya ni Mori ang key pero ibinili niya rito na itago ito at huwag hayaang makuha ni Taek. Nakarating din agad si Taek sa kinaroroonan nilang lugar dahil sa hinahabol nitong susi. Tinawag ni Namira at Dewi ang kanilang mga Charyok upang labanan si Taek at ang mga Charyok nito. Subalit natalo sila sa laban bago dumating si Mori. Naglaban pa sina Mori at Taek dahil sa pag-aasam na kunin ng pangit na long hair ang susi na nagtataglay ng pambihirang lakas. Samantala ay hindi na kayang pigilan ni Mujin ang bigat ng nahuhulog na estatwa kahit tinulungan na siya ni Han Rayang, at nawasak na ang kanilang ginawang depensa. Dahil sa nakakatakot na nilalang na paparating at mga bomba ng Amerika ay itineleport ni Jason ang lahat ng mga tao sa Seoul papunta sa ibang lugar. Saka ginawa niyang mukha ng mga tao ang bomba at pinilit na ibaon sa likod ng nahuhulog na Buddha. Nagkaroon ng malakas na pagsabog at kasamang nasabugan sina Jason at Mandok. Hinuli si Mori ng Charyok ni Taek habang pilit na kinukuha ang susi. Nakuha ni Taek ang key at kinain ito kalaunan. Pagkatapos ay nag-transform siya bilang isang sanggol at nagkaroon ng mga pakpak na parang ibon. Nag-ascend siya sa langit at naging isang deity. Sinimulan niyang ambushin sina Mori at mga kaibigan nito. Nangako si Mori ng hustisya para sa kanyang mga kaibigan at nilabanan ng deity na si Taek. Iniligtas si Mori ng Charyok ni Mira at pagkatapos ay silang dalawa naman ang iniligtas ni Dewi. Matapos isakripisyo ni Dewi ang sarili ay biglang na-trigger ang memorya ni Mori at nalaman ang tunay nitong pagkatao. Si Mori ay ang dakilang boss ng unggoy na si Sun Wukong na mas kilala bilang The Monkey King. Kahit wala siyang natatandaan sa nakaraang buhay bago siya naging mortal ay nakipaglaban siya gamit ang pampalong stick ni Sun Wukong. Nakarami siya ng suntok sa kalaban dahil sa kanyang kagustuhan na maipaghigante ang mga kaibigan. Tinawag niya si Quinton Cloud upang magpalabas ng malalakas na lightning strike laban kay Taek. Samantala ay sinusundo na si Mandok ng kanyang alalay. Bumagsak si Taek at ganun din si Mori. Muling nakatayo si Taek at nag-transform bilang isang higanteng halimaw na hindi maipaliwanag ang itsura. Sinubukang tawagin ni Mori si Quinton Cloud subalit hindi niya magawa at nasaktan pa siya ng halimaw. Lumalaban naman si Mira gamit ang kanyang espada. Kalaunan ay nagsama-sama ang magkakaibigan kasama si Ilpyo upang wakasan ng tuluyan si Taek. Pinagsabay-sabay ng mga bida na tawagin at gamitin ang kanilang mga kapangyarihan para tuluyang talunin ang pangit na si Taek. Para sa panghuling tirada ay ginamit ni Mori ang kanyang dalawang dragon na siyang tuluyang sumira sa dambuhalang halimaw. Habang kinakain si Taek ng kanyang alaga ay sinubukan siyang iligtas ni Ilpyo.
Subalit tumanggi siya at pinayuhan si Ilpyo na mamuhay ng payapa. Ang mga labi ni Take ay naging isang key at nasa kamay na ngayon ni Ilpyo. Ang founder ng The Six na si Kim An-nyo ay nagising mula sa kanyang cave slumber at binati ang grupo sa pagkumpleto sa tournament. Nagising pala ito ng babaeng malaki ang boobs at puwet na idol si Bruce Lee sa pagkakatulog sa kuweba nito. Bilang gantimpala ay nag-alok siya ng kahilingan. Hiniling ni Mori na maibalik ang kanyang lolo. Pero naalala niya bigla ang ibang kaibigan na naputulan ng kamay at paa. Walang naging kahilingan sina Dewi at Mira. Dahil hindi kayang bumuhay ni Kim ng patay ay hiniling ni Mori na maibalik ang naputol na parte ng katawan ng mga kaibigan at lahat ng mga nasugatan ay gumaling. Dahil sa pagmagic ay lumiit si An-nyo kaya binalak siyang abusuhin ni Bubita pero siya ang binayo ng maliit na babae. Kalaunan ay ibinunyag ni Kim kay Mori na buhay pa ang lolo nito. Nagising si Mori makalipas ang 3 buwan. Si Ilpyo ay naging tagapagbantay ng key. Sinabi ni na Dewi at Mira kay Mori na upang ma-recover nito ang memorya ng pagiging deity ay kailangan nitong maglakbay sa lupang pinagmula ng Monkey King. Nagkasundo ang magkakaibigan na magtungo sa sinaunang lugar at nangako si Mori na hahanapin ang kanyang lolo. Si Taeji na nakabilanggo ay naniniwala sa kakayahan ng kanyang apo na tatalunin ang mga deity at maging siya mismo. Kung nagustuhan mo ang video ay like na yan at share na rin para more anime recaps Tagalog to come. Kung bago ka pa lang ay panoorin mo rin ang iba pa naming mga videos dahil lahat yan ay solve.